So magandang araw mga Q, welcome po dito sa ating YouTube channel sa Porkyo TV. Ayan, so napagtanto ko mga Q, madami din po pala tayong followers na taga dito sa lugar namin at nanonood po dito sa aking YouTube channel. So kanina mayroon pong lumapit sa akin nagtatanong kung totoo ba daw yung usap-usapan dito nung nakaraang linggo lang na muntik nang makidnap na isang binata na 18 years old. Ayan. So hindi ko sinasabi mga Q na totoo, hindi ko rin sinasabing hindi. Pero ako kasi personal mga Q ay nakausap ko mismo yung bata. Ayan, sa pagkaalam ko mga Q, mukhang ako lang talaga yung nagkaroon ng chance na makausap siya. Dahil nung nag-viral yon, nalaman ng mga media, pinuntahan nila. Pero hindi siya na-interview, hindi siya nagpa-interview. Yung nanay niya lang. Then mga bandang hapon ay pinuntahan ko talaga siya sa bahay nila. At doon nakausap ko siya. Mga Q, actually nandiyan naman yan. Hindi vlog ko naman. Nakausap ko siya pero hindi ko lang pinakita yung mukha niya kasi siya na rin kasi nagsabi na wag nang ipakita yung mukha niya. Kumbaga mag-uusap lang talaga kami. So gamit-gamit ko yung aking mic. Ayan, itong mic na to. Yung isa inilagay ko sa kanya para mas klaro yung pag-uusap namin. At yung isa nakalagay dito. Pero hindi po siya nakikita. Dito po siyang side. Saktong-sakto naman yung ano niya mga Q, yung storya niya. Ayan. Na yung sabi niya kasi sa akin, nakaupo lang daw sa labas. Nagwa-wifi siguro. Kasi mayroong piso wifi dyan sa labas nila. Ayan, sa katabi ng kanilang bahay. May nakaupo siya doon. Maya-maya daw may mabilis daw na at may mabilis daw na sasakyan yung pick up na kulay pula. Ayan. Mabilis daw. Nakikita niya siguro papunta sa kanya. Tapos biglang hinto, mga Q. Then sabay nagbukas daw yung pinto. Pagbukas ng pinto, mga Q, nakita niya yung apat na lalaki. Ayan, kasama yung driver. Ayan, bali apat sila lahat. Puro nakaitim daw, malalaki daw sila. Ayan, tapos tiningnan daw siya ng masama. Tiningnan daw siya mga Q. So, yung ginawa niya, syempre guys, natakot yung bata. Kasi nga, kung ano na siguro iniisip niya, syempre, naging alerto rin siya. Yung ginawa niya guys, ay umalis siya doon sa kinaupuan niya. Pumunta siya doon sa medyo malayo-layong kaunti. Ayan, doon medyo malapit na bahay sa inuupuan niya. May bahay kasi doon sa likod, doon siya pumunta. Ngayon, sabi pa niya, tiningnan pa daw siya. At nung nakita siguro nitong apat na medyo lumayo siya, ay dali-dali naman daw umalis. Pero bago daw sila umalis guys, nagmasid-masid daw muna sa lugar. Tiningnan-tingnan daw muna yung mga bahay dyan, baka meron nakakita sa kanila. Nung nakapagmasid naman daw sila, ay umalis naman daw. Ayan. At pinakita pa nga sa akin ng bata, mga Q, yung bakat ng gulong nung bigla ang paghinto. Siyempre pag bigla ang preno, ay meron talagang bakat ng gulong. So nakita ko meron talaga doon. So actually, ako lang talaga yung naka-interview sa kanya. Yan, ako lang po talaga. Kasi hindi na po siya nagpa-interview sa radio. Yan, yung na-interview na ng radio ay yung nanay na lang niya. Tapos nag-base na lang yung mga radio station dito po sa barangay. Yung kinausap nila, yung mga barangay cap, yung mga barangay kagawad, yan yung kinausap nila. Pero hindi nila totally na-interview yung bata. Ako lang po talaga yung naka-interview doon sa bata. Ginawa ko yun mga para magsilbing awareness. Kasi yung bata kasi na yun, taga dito rin sa amin, iisang barangay lang po kami. So, in-interview ko siya para maging awareness na rin dito sa lugar namin, dito sa taga sa amin. Kasi yung may unang concern talaga yan, kami talaga eh. Yung mga media man naman kasi, nasa Kalibo yan sila, hindi naman sila sakop nitong ano. So, kaya ko siya talaga pinuntahan, para makausap ko talaga. Para makausap ko talaga siya na ng sakto kung ano ba talaga yung totoong nangyari. So, yun daw yung nangyari mga Q. May apat na lalaki, sakay ng pulang pick up, biglang hinto sa harap niya. Yan. At buti na lang nakatakbo siya. Sabi pa nga niya, baka kung hindi siya nakatakbo at nalapitan siya ng apat, baka kung ano yung ginawa sa kanya. Hindi natin alam, mga Q. Yan. Kasi yun ay, inisip kasi yung mga Q ng mga taga dito na attempt na pagkidnap. Pero nakaano lang po siya. Nakatakbo lang po siya. Ayan. So, dito kasi sa lugar namin, mga Q, halos halo-halo na rin yung tao. Ayan. Meron na rin dito mga nagbo-board na taga ibang lugar. Meron dito na taga ano na rin, may mga taga Katiklan na rin. Yung iba, basta mga Q, halo-halo na kasi. Ayan yung mga tao dito. Mga Q. Kasi marami ditong mga apartment, marami ditong mga inuupahang bahay. Kaya halo-halo na po talaga. So, kung totoo man yun o hindi, ay
ang pakay ko lang nun, kaya ko siya ibinlog, ay magsilbing awareness sa mga tao, lalong-lalo na dito sa lugar namin. Siyempre, kailan pa tayo maging aware kung meron nang mangyari, kung meron nang nakidnap. Siyempre, habang wala pa, ay bibigyan agad natin ng awareness yung mga taga dito para mag-ingat, 'di ba? Para hindi na mangyari yung hindi dapat mangyari, mga Q. So, yun lang. At based naman doon sa natin, sa pag-uusap namin ay naging okay naman at pumayag naman siya na i-post. Yun, so wala namang problema. So awareness lang po yun. Ayan. Ngayon, dito sa amin mga Q, siyempre tayo, aware tayo sa mga ganyang bagay. So, tulad niya ng isang gabi, nakita yun naman siguro, mayroong tao dyan sa labas na hindi ko kilala, as hindi ko po yung kilala kung sino yun, mga Q. So, medyo mali ako doon dahil nilabas ko talaga siya na hindi ako nag-ingat. Hindi ko man lang inisip na baka pwedeng maging pakulo niya yon na nakahiga siya doon tapos may kasama pala siya. Tapos nung lalapitan ko siya, bigla na lang tayong hampasin. So, hindi ako nag-ingat ng mga Q. Aminado naman talaga. Huli ko na ng napagtanto na mali pa rin ginawa ko. Dapat di talaga muna ako lumabas. Kasi kapag may kasama yon, yari tayo. Yung ginawa ko, kinaumagahan nun, pinalagyan ko na ng ilaw sa labas. Yung ilaw na may sensor, na para pag may tao talagang lumalapit dyan sa labas, madidetect ka agad. Ngayon, yung isa ko pang gusto ilagay dyan sa labas, mga Q, ay yung CCTV. So, yun po yung gagawan ko ng paraan na malagyan, mga Q. Ayan. Kasi marami na rin mga Q, may mga bigla ka na lang pagigising, may mga umihinto na dyan ng sasakyan sa labas. Ayan, pag tinignan mo, hindi naman taga dito, mga ganyan. So tayo, maging aware lang talaga tayo. At sa mga taga dito sa lugar namin, mag-ingat lang po talaga. Ayan, doble ingat lang po talaga. Ayan, safety first. Wag lumabas basta-basta sa bahay, mga ganyan. Kung may mga kahina-hinalang tao sa paligid, huwag agad-agad lumabas. Ayan, sa loob lang po talaga kayo. At ano rin, mag-ano rin kayo ng pang-ano ninyo sa sarili, pang protection, mga Q. Ayan. So, yun lang mga Q. Ingat kayo palagi. God bless.